And the topic that I was given today is about what was written in the book of James. Ito mga kapatid ay si Santiago. Amen. Now, let's begin with who James is. About St. James chapter 1 verse 22 and 22 to 25. But first mga kapatid, before I begin, let's discuss about who St. James is. Sino ba si Santiago? Si Santiago mga kapatid, hindi nyo natatanong, Santiago is the half-brother of Jesus. Siya ay kapatid na kalahati. Kaya half-brother. Amen? Bakit half-brother? Kasi yung kanyang tatay, yung kanyang nanay at nanay ni James ay iisa. Amen ba? Kaya malalaman mo na si Jesus hindi talaga sa anak ni Jose. Pero nakapirma sa birth certificate at Milen, Jose, inako niya. May mga ganyan kasing mga pangyayari na umaako para lang hindi mapahiya ang babae. Kaya mabuting lalaki si Jose. Kasi kung pinatay ng unang panahon si Maria, ay di wala tayong Jesus. Pero dahil sa kailangan niyang ipagtanggol, protektahan, pangalagaan si Maria, inayuan ni Jose. Nagkaroon siya ng paninindigan na ito, asawa ko to, anak ko yan. Oh. Pero kung magkakaroon talaga mga kapatid ng DNA testing, kasi may mga kliyente ako at Milen na nagpapa-DNA testing. Nakalagay sa DNA testing ganito. Sample, Siming, anong sabi nito Uyi. Pag sample si Siming nagpa-DNA kay Sister Jessica. Lalabas sa DNA ni Jessica at ni Brother Siming na 99.99% of all the population in the whole planet, hindi siya nasabing 100%. There's no such thing as 100% kasi may 1% na baka si Jessica hindi anak ni Brother Siming. Kaya nakalagay sa lahat ng DNA testing, 99.99% na itong si Brother Siming, siya talaga ang tatay ni Jessica buong galing. Oh. Kaya pag nagpa-DNA si Brother Joseph, sasabihin ng DNA testing, you are not the father of this child. Oh. Di bagsak siya sa test. Kaya mga kapatid, yung dinaanan ng pamilyang ito, sina Jose Maria, kaya nagkaroon tayo ng kasabihan, Mama Josepa, di ba? Yang Sus Mariosep. Yang Sus Mariosep na yan, nanggaling yan kay Jesus, Maria, at si Jose. Di ba? Sus, Jesus, Maria, Jose. Ba? Sus Mariosep. Yung Sus Mariosep na yun, nanggaling yun doon sa tatlong pangalang yun. Sabihin, pag sinabi, Jesus, Mariosep naman, sabihin, sinasabi mo yung pangalan ni Jesus, Maria, huwag kayong magsasabi noon dahil nababanggit yung tuloy ang pangalan ni Jesus. But anyway, mga kapatid, James is the half-brother of Jesus. But what is striking about the life of James, mahirap kasi kaya mahirap kaya yung ginawa ni Bishop, si Sister Pilar, ang inay Pilar, tawag namin inay Pilar, mami ni Sister Milenian. Alam mo, minsan mas madali pang mangaral sa ibang tao kaysa sa kapamilya mo. Diba? Kaya minsan, bakit yung bago ka mangaral sa akin, yung kapatid mo muna? Nangaral nga ako hindi ko mahila O, ikaw na lang, madali ka kasing mahila. Meron akong kliyente kahapon, panalo ko sa case. Sabi niya, attorney. Sabi ko, huy, yung partner mo nagkabisa na din TNT net, panalo ko sa case. Sabi niya, "Ano trabaho mo ngayon?" Kasi nag-aalaga po ako ng bata. Nani po ako, nani ang tawag nila sa UK. Now, yung sabi niya, sabi ko, bakit nag-aalaga ka ng bata? Bakit ka nagnanani? Di ba ang anak mo tatlong bata? Ba't di mo alagaan ang anak mo? Naku, attorney, mas madali pong alagaan ang ibang bata kaysa sa mga anak ko. Mas pinili pa niyang alagaan yung iba kasi daw, siyempre nga naman, kumikita siya. Pangalawa, mas madaling alagaan. Ganon din sa pangangaral ng salita ng Diyos. Mas madaling mangaral sa iba kaysa sa ilahin mo ang sarili mong kapatid at mga magulang. Now, Brother James, at the preamble of his text in Genesis chapter 1, greetings from James.
Isang pagbati mula kay Santiago. James, a bondservant of God and of the Lord Jesus Christ. Ang ganda ng intro eh. Hindi niya sinabi na, hoy, kapatid ako ni Jesus, no? I'm the brother of the Lord. Ako talaga biologically. Meron kaming nanay, na iisa ang nanay namin. Hindi niya sinabi gano'n. He was humble enough to say he is the servant of God, and he called his half-brother the Lord Jesus Christ. Sobrang baba. Kaya si Atine, sabi niya kanina, Atine, marami sa mga pagkukulang. Si Atine, pagkakilala ko dyan, napakabait na eh. Kung si Atine may pagkukulang, ako pa kaya? Mga kapatid, sa bait at bait, siguro mas mabait sa akin si Atine. Pero, si Atine may mga pagkukulang pa. Para sa akin, perfect na yan, ha? Mga kapatid, para sa akin, for me. Pero mga kapatid, napakababa, maganda sa tao yung humble. Let's go to the text. In verse 22 to 25, mga kapatid, ng James chapter 1, ang sabi ng Panginoon, but be doers of the word, and not hearers only. Sabi ng Panginoon, basahin natin sa Tagalog para mas maging makatotohanan, mga kapatid. Santiago chapter 1, verse 22. Yan. Ang pangalan niya sa Bible ko, Sister Jessica, Giacomo. Giacomo. Kaya, paano mo hanapin dito sa Santiago? Alam mo, Sister Chami, ilista mo rin si Brother Santiago, ha? Kakausapin din natin bakit iniiba niyo yung kanyang pangalan. Meron siyang screen name. Si Santiago na alipin ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo ay bumabati. Yan. Nandiyan ang kanyang pagbati. Let's go to 22 to 25. Ang sabi ni Brother Santi, yung anak ni Pastor Paul, si Santi. Kaya mga kapatid, huwag niyong katakutan ang mamatay. Alam mo kung bakit, Sister Jessica? Huwag niyong kalimutan, kung tayo mamamatay, alam niyo mga kapatid, huwag niyong katakutang mamatay. Kung talagang mamamatay tayo, kahit anong gawin mong pagpapapayat, kahit anong gawin mong diet, kung talagang end mo na, huwag kang matakot, tapos mo na yun eh. Pero habang buhay tayo, mabuhay tayo ng masaya. Pero kung talagang mamamatay na tayo, talagang yun lang. Now, bakit ko sinasabi ito, mga kapatid? Kasi pagdating natin sa langit, nandun na ang mga hinirang ng Panginoon. Makakasama mo na ito, mga binabasa natin na ito. Amen ba? Doon din naman tayo pupunta lahat eh. Una-una lang. Sabi nga ni Erap, weather lang. Nauna di masaya. Now, verse 22, sabi ni Brother Santi, datapuat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang. Yan. Sabihin, pag tayo daw ay nakikinig, kasi minsan, mga kapatid, minsan may mga magagaling na preacher. At maraming tao nag-a-attend dyan. Ang galing ng preacher doon ka pumunta. Naku, dyan sa church na yun, hindi naman magaling ang preacher dyan eh. Boring, nakakaantok. But the Bible says, in Brother James said here, na maging tagatupad kayo ng salita. Huwag tagapakinig lamang dahil dinadaya ninyo ang inyong sarili. Ang sinasabi rito, mga kapatid, but be doers of the word and not hearers only, deceiving yourself. Hindi lamang tayo, mga kapatid, para dito na mga, okay, nakikinig tayo and we appreciate that. But the business, the word of God, is not complete na naipangaral lang. The word of God becomes complete if the listener does the word that they heard. Parang magulang, Sarah May, hugasan mo ng pinggan. That's the word. That's the listening part. 50% done. Pero kung si Sister Sarah May, for example, alam mo, Sister Sarah May, masipag yan eh. At lagi naman talagang ginagawa niyan. Lagi naghuhugas ng pinggan. At mga kapatid, mind you, mahirap maghugas ng pinggan, ha? Actually. Yung paghuhugas ng pinggan ay trabaho. Kaya kayong mga kumakain, mga kapatid, tingnan yung maghugas ng pinggan, yung kinainan ng mga labong pamilya nyo, hugasan nyo, palagi ikaw ang nakatoka. Kaya, mahirap maghugas ng pinggan.
Dapat lagi, kaya kami, meron kaming dishwasher. Kaya sister may, baby, lagi na ako nagugas ng pinggan. Ay, bakit hindi mo gamitin dishwasher? Ikaw lang naman na may gusto magugas ng pinggan. May dishwasher, patakbuhin mo yan. Oh, bakit mahirap magugas ng pinggan? Sinabi ni Pastor Salde, hugas ang mga pinggan, 50% done. Hindi ginawa ni Sister Sarah May, for example. Then, yung 100, yung completion 100, ng completion ng 100%, walang nangyari. Kasi, hindi mo ginawa yung iniuutos sa'yo. Attorney, wala namang nangyari dun sa, ano mo eh, wala namang nangyari dun sa inilapit ko sa'yo eh. Eh, bakit? Eh, mag-work yun eh. Kasi attorney, may nakausap akong hindi daw yun pwede. Eh, therefore, hindi mo ginawa ang advice ko, huwag kang magtanong sa akin kung bakit hindi nangyari yung iniisip kong mangyari sa'yo. Hindi mo sinunod. Ang pinapanom sa'yo ng doktor, Cortalo, paracetamol. Ang ininom mo, Combantrin. Eh, kakaiba. Ironic. Contrary to what the word you have heard. Kaya sabi ng Panginoon dito, pag ikaw ay nakikinig lamang, tapos hindi mo naman ginagawa, sabi, dinadaya mo lang ang sarili mo. Sinasayang mo lang oras mo. Huwag ka nang pumunta. Parang yung mga nagpunta sa school, sample punta ng klase. Ay, saan ka galing? Nagpunta ako ng school, wala naman ako natutunan. Nakinig ka ba? Kaya importante yung pakikinig. Bakit? Tama sabi Sister Jessica. Faith comes, yung pananampalataya, nagmumula sa pakikinig. Tama, pag nakarinig ka ng isang magandang kanta, sample, pag narinig mo yung mga kanta ng Apo Hiking Society, for example, alam mo yung mga nakaraan eh. Yung mga 1980s, pag narinig mo yung, may mga salita, may mga awit na pag naalala mo, minsan, nai-encourage ka. Kaya importante yung pakikinig, mga kapatid. Importante yung pakikinig ng salita ng Diyos. Mga kapatid, I'm going to put my microphone. Ayan. Mga kapatid, narinig nyo pa po ako ngayon? Sister Jessica, can you thumbs up? Yan. Kaya importante kayong may mga pandinig. Pero yung mga bingi, naku mga kapatid, ano sabi ma? Ano? Magluto ka na, ano? Pero pag sinabi mong, ay sweetheart, ako'y may dalang pera sa iyo. Nasaan? Naku, nakakarinig. Ano mga kapatid? Kaya mahalaga ang may pandinig. Kaya kayo naman nakakarinig, huwag kayong magbingi-bingihan sa pakikinig ng salita ng Diyos. Importante mga kapatid na nagagawa natin ang mga naririnig natin. Amen ba? Kasi nung unang panahon, Sister Ne, usong-uso noon, di ba si Jesus marami siyang followers, marami siyang sumusunod sa kanya kasi maganda siya magturo magaling siya magturo di ba? Gumagamit siya ng mga parabola, gumagamit siya ng mga talinhaga, ng mga bugtong, ng mga kwento. Kaya masarap siyang pakinggan. Amen? At maraming humahanga sa kanya. But the problem with the people is they just followed. Sumusunod lang sila. Kung saan lumakad si Jesus, sumusunod lang sila kay Jesus. But, hindi nila ipinamumuhay yung mga naririnig nila kay Jesus. Therefore, mga kapatid, pag ang isang tao, mga kapatid, ay gumagawa ng mga itinuro ni Jesus, ang tawag sa kanila disciples. Kaya iba ang followers, iba ang disciples. Kaya mapapansin mo sa Matthew, di ba? Sabi ng mga tao, Panginoon, sumunod kami sa iyo. Di ba? Panginoon, sumunod kami sa iyo. Nakita nga kita, nagpakain ka ng 5,000 men eh. Panginoon, nakita nga kita, nagpalas ng mga demonyo. Panginoon, ganito, ganyan eh. Ano sabi ni Jesus? Hindi kita kilala. Why? Because you were just a follower. You were not my disciples. Ang disciples, mga kapatid, sumusunod plus nakikinig at gumagawa ng mga ipinag-uutos ng Diyos. You see, mga kapatid, one of the best things na maganda sa pagsunod sa bar, mga kapatid, and even accountancy board exam, at sa bar exam in law, pag hindi mo nasagot ang question number 1, Ate Milen,
hindi mo masasagot ang question 2. Question 1 will lead you to question 2. Pag hindi mo na build up yung question 1, question 2, question 3, bagsak ka na kaagad. Kasi hindi mo nasunod yung instruction eh. Kaya pagka kayo ay bibili ng mga items, sample, di ba, may bumili kayo ng mga iPhone, bumili kayo ng mga products, mga kapatid, minsan, may mga taong hindi sumusunod sa instruction, binubuksan ka agad. Yung item, ito, tatapon na yung box. Yung instruction, nandun din. Kaya, paano ba gamitin to? Hindi ka kasi nagbasa ng instruction. Kaya may mga telepono ngayon na para daw ma-recharge, para daw mabilis ang charging, Sister Milen, ilagay daw sa microwave. May mga instruction na gano'n eh. Nakita niyo sa internet yon. How to recharge your phone quickly. Ilagay sa microwave yung mga iPhone. Inilagay sa microwave, naturalmente, matutunaw yan. Microwave ba naman eh? Mali, mga kapatid, ang pagsunod. The good thing about obeying, yung pagsunod, mga kapatid, sa Diyos, yung pagsunod sa instruction ng Diyos, malalampasan mong lahat ang mga kabigatan sa buhay. Why? Basahin natin, mga kapatid. Natatandaan nyo na may sinabi si Jesus na may dalawang nagtayo ng bahay. Isa nagtayo ng bahay sa buhanginan, isang bahay na nagtayo sa ibabaw ng bato. Pareho sila nakarinig ng salita ng Diyos. They both heard the word of God, mga kapatid. Pero yung nagtayo ng bahay, sabihin, nagtayo ng buhay sa salita ng Diyos, dumating ang mga pagsubok, dumating ang mga bagyo, dumating ang baha, dumating ang mga kalamidad ng buhay, but because of the word na narinig niya, na nakatanim sa kanyang puso at ginagawa, tamo si Sister Edna, sabi niya, ay hindi, nag-aakyata na dito ang mga immigration. Pero tinawagan ako, dadaan ako sa Kuweba ng Leon, pero nakatanim sa kanya yung salita ng Diyos. Sabi ng Panginoon, huwag ka matakot, kasama kita, sasamahan kita, hindi kita bababayaan. Yun, mga kapatid, ang actual doing of the word. Hindi yung, sabi ni Pastor Saldi, wag daw akong matakot pero natatakot pa rin ako. May mga taong ganoon naku, natatakot pa rin ako. Ba't karirinig mo lang ng salita na Diyos, wag ka matakot tapos natatakot ka pa rin. Oo, kasi. Therefore, tama ang sabi ni Brother James. Ang sabi ni Brother James, dinadaya mo lang ang sarili mo. Sinasabi sa Bible o narinig mo sa preaching na huwag matakot, pero natatakot ka pa rin. Therefore, dinadaya mo ang sarili mo. Hindi totoo ang iyong narinig. Kaya, mga kapatid, importante sa atin na tayo ay nakikinig at gumagawa. Ibig sabihin, ina-accept mo yun. Isinasampamuhay mo yung iyong narinig. Na, mga kapatid, nakapagawa na ba kayo ng mga cabinet? Yung mga cabinet, di ba? Pag gumagawa ka ng cabinet, o yung isang toy, sample, nag-deliver ng toy sa Pilipinas, Lazada. Bibili ka sa Lazada, yan. Yung mga online buyers, yan. Di na lumalabas ang bahay. Araw-araw may delivery. Di ba? Minsan may Lazada. Pagdating Lazada, naka-box. Pagbukas mo sa box, sabi ni Lazada, instruction number 1, open the box. Open the box. Sundin mo yung instruction. Why? Kasi may mga tao, basta nabubuksan ng box, hindi nababasa ng instruction. Kaya nung ginawa yung laruan, baligtad. Yung pinto nasa bubong, yung ilong nandito sa tenga. Mali. Kasi hindi nyo sinunod ang instruction. You see? The Bible is composed of do's and don'ts. Deuteronomy 28 verse 1 to 14. It's a do. If you do obey the voice of the Lord your God, all these blessings will come and will overtake you. That's the do part. Ano yung don'ts? But if you don't obey, if you disobey, if you don't do what I commanded you to do, then all these curses shall come and will overtake you. Mga kapatid, itong gusto kong sabihin sa inyo. You only succeed in life when you do the words of God. Pag sinunod mo yung instruction ng Lord, tatagumpay kayo.
marami tayong matututunan sa Bible. Sabi ng Bible, huwag kang gagarantiya sa mga mangungutang. Sample, may mangungutang, Sister Edna. Sample, may mangungutang, Sister Elma sa Mindoro. Elma, ako'y mangungutang na 100,000 din eh. Pwede kang ako'y garantiyahan mo. Sabi ng Bible, huwag kang gagarantiya. Danas na nila eh. Si Haring Solomon ang nagsasabi na huwag kang gagarantiya. Tinuturuan tayo. Ang sabi ng Panginoon, kung magagalit ka, dapat bago lumubog ang araw. Amen ba? Sister Inda. Sa sulo, di ba? Meron tayong matutunggil dyan. Pag nakita mo nababa ng araw, yung galit mo nababa na din. Hindi yung alta pressure mo, nababa ang araw, nataas ang high blood mo. Baliktad. Therefore, hindi mo sinusunod ang utos ng Diyos. Kaya, marami kang matututunan sa Bible. Daniel, pinapakain siya ng mga royals na, Daniel, kumain daw kayo ng mga pagkain para sa mga hari at mga reyna, para sa mga monarchs, mga pagkain ng mga mayayamang tao. Nung unang panahon, Sister Inda, ang kinakain ng mga hari, puro karne. Puro mga masasarap na mga tapa, longganisa, yan. Diba? Sabi ni Daniel, hindi. Ayaw kumain yan, Ang gusto ko, gulay. At mga prutas. Noong sundalo na nagpunta kay Daniel, sabi, hindi. Sabi ng hari, kainin mo daw to. Pang kinakain to ng mga hari. Masarap na pagkain to. Sabi ni Daniel, no. Anong nangyari, Sister Belen, is this? Sabi ni Brother Daniel, doon sa lalaki, okay, ganito, sir, kakainin ko to, kinakain ko ngayon, ng mga prutas at gulay. Now, pagkumparahin mo mukha namin, okay? Ikumpara mo mukha ko sa mukha ng mga kumakain. Kasi nagkaroon ng dalawang pangkat, Group A and Group B. Yung isa, ang kinakain, puro gulay at prutas. Yung isa naman, puro longganisa, tapa. Yan. Yung mga matataas ang mga kolesterol. Diba? Pinag-uusapan natin mga kapatid is obeying the word. Okay? Nandun tayo sa topic na yon. After 10 days, sir, at pag nakita mong mas maganda ang mukha nila sa amin o mas maganda ang mukha nila kaysa sa amin, kakainin ko yung kinakain nila. Nagpustahan sila doon, Mami Josepa. Pustahan yon. Yung ang pagkain ng gulay at ng prutas versus tapa, longganisa, sa Taal, mga kapatid, pag kayo nakakapunta ng Taal, Batangas, ang kasabihan, mga kapatid, parang nakalimutan nyo ang pangalan nyo. Sa sarap ng tapa dyan, nakababad. Talaga namang masasarap magluto ang mga taga Batangas. Sa mga taga Visayas, Mindanao, mga kapatid, pag kayo napunta sa Minchers, huwag niyong kalimutan, Taal, longganisa. Magdala kayo yan, napakasarap. Talagang masasarap. After 10 days, Brother Simin, eto na, nagkaroon na ng comparison. Kinumpara na noong lalaki, yung mukha ni Daniel sa mukha ng mga kumakain ng masasarap, ng mga tapa, longganisa. Sabi niya, sir, sino mas maganda ang mukha sa amin? Sino mas bata ang mukha? Ito, kami ba na kumakain ng prutas at gulay? O yung kumakain ng mga tapat, mga longganisang galing Taal? Tamo, may Taal na pala, no? Di ba? Sabi nung hari, mas bata nga. Mas bata nga kayong tingnan. Kaya simula noon, hindi na napilit si Daniel na kumain ng mga pagkain ng mga hari. Bakit? Hindi tinuturo sa atin, Sister Jessica, ang kainin natin, mga gulay. Amen ba? Kumain kayo ng mga gulay, ng mga dahon, ng mga halaman, yung mga roses dyan. Lutuin yan, mga kapatid. May mga Pilipino, pag ang ulam ay isda, bulang lang, naku, nasasama na ng mga hininga. Ayaw na kumain, wala akong gana. Samantala yan, kinakain ni Daniel Kaya pag nakita mga, anong edad ka na? 25. Naku, kala ko 55 ka na. Bakit? Matanda ka ng tingnan. Kasi ang kinakain mo palagi, cholesterol, toxin. Kaya ang Bible, Sister Inda, maraming itinuturo para bumata.
O, ayan. Paano yumaman? Proverbs 31 woman. Maraming itinuturo ang Biblia. Kung susundin mo talaga, gagawin mo ang lahat ng ipinag-uutos ng Panginoon, mga kapatid. Yayaman ka, gaganda ang buhay mo, babata ka. Amen ba? Yun ang sinasabi, mga kapatid. Kaya, hindi sapat, mga kapatid, na kayo ay nakikinig lamang o nagbabasa lamang ng Bible. Kailangan gawin. Ako, sabi ni Pastor Don, ni Pastor Sally, kumain ng mga gulay. O, kumain ka ng mga gulay. Ang mumura ng mga gulay sa atin, ng mga isda. May mga taong pag ang ulam may isdang pinirito o nilaga, naku, parang ayaw nang kumain. Samantalang yan nga ang mga, pag nagpunta ng Amerika, ng UK, ng Australia, hinahanap nila mga isda. Samantalang sa Mindoro, mga sariwa, ang isda, inilalako. Walang asin, walang mga kung ano-ano mga preservatives. Oh, amen ba? Kaya, maraming itinuturo ang Biblia sa atin. Kaya mga kapatid, ang sabi rito, he is ni Brother James, he is like a man observing his natural face in a mirror. Yun daw isang tao nakikinig ng salita ng Diyos, sabi rito mga kapatid, sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad ng isang tao na tinitingnan ng kanyang talagang muka sa salamin, sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at siya'y umaalis at pagdakay kanyang nalilimutan kung ano siya. Kita mo mga kababaihan, Mami Josepa, ng mga babae, mayroon yung maliit na bag, pouch ang tawag, yung parang ganitong bag. Yeah? Anong laman? Hindi mawawala sa mga kababaihan ang salamin. Bakit? Laging nalilimutan ang mukha nila. Nako, ano kaya ang mukha ko kanina? Parang hindi ako happy. Every 10 minutes? Baka mamaya, nag-iba na ang mukha ko. Takot na nila yung kanilang mga maliliit na mga parang mga kung ano yan. Oh. May mga 10 minutes na naman. Ako, yung kilay ko, para baka bumaba yung aking pilik mata. Tingnan ko nga kaya. They always look to the mirror. Nakakalimot. Ganon din daw ang mga nakikinig ng salita ng Diyos na hindi ginagawa. Sabi ni Brother James, tingin kayo ng tingin sa salamin, dinig kayo ng dinig, pakinig kayo ng pakinig. Hindi naman yung ginagawa. Kaya, mga kapatid, ang sinasabi rito is, tumitingin tayo sa mirror. Pero, yung mirror na yon, Sister Ne, yun ay salita ng Diyos. Yung mirror na tinitingnan mo, that is your mirror because your character is based on the standard of God. That mirror, that salamin is God. That mirror is the doctrine of God. So, every time na tumitingin ka sa mirror, parang ikinukumpara mo yung sarili mo dun sa standard ng Diyos. That is your mirror. But, mga kapatid, kung yung pagtingin mo sa mirror ay hindi nababago ang ating buhay, hindi tayo sumusunod, therefore, nakatingin ka lang sa mirror. Buti pa yung mukha mo, kapatid. Pagka nakatingin ka sa mirror, ay, parang mayroon akong konting alikabok din di may tinatanggal ka, di ka? Kasi nakatingin ka sa mirror Ganon din dapat sa pagtingin sa salita ng Diyos. Naku, kaya ito si Sister Ne, maganda ang patutuo niya. Naku, alam niyo mga kapatid, lagi ako nakatingin sa taga ganyan. Bakit? May tinitingnan sa mirror That mirror reflects the mirror of God. That's the Word of God na nakikita niyo yung sarili niya. Kulang pa pala ako. May dumi pala ako. Kaya dapat tanggalin mo yon, yung dumi na yon. Kaya importante mga kapatid sa mga anak ng Diyos ang nagme-meditate. Isabihin, nagmumuni-muni. Pag kayo nakikinig ng mga ganito mga services, magkaroon kayo ng notebook. Magsulat. Mag-record. Inire-record mga kapatid para rather than ang naririnig mo ay mga worldly, mga makasanlibutan, mga nakakatakot na mga balita. Kaya Sister Ran, taga-Israel ba na yan? Sister Edna na taga-Israel. Huwag mo nang pakinggan yung mga balita. Ang balita lagi ng mga, nakakatakot. Wala kang maririnig na balita na nakakatuwa. May nakita ka na bang balitang nagbenta, Sister Chet, na good news? Good news, gaganda ang buhay ng Pilipinas. Wala.
May magandang nangyayari sa Mabini. Wala kang mababasa sa dyaryo ganon. Ang bumebenta, Mami Josepa, sa mga dyaryo, yung mga kagimbal-gimbal, kahindik-hindik, at nakakatakot, yun ang gusto ng mga tao. Yung bumubukang bituka mo, yung mga tape mo nagkapatayan, naku, mabenta yon. Chismis, marites, ang hinahanap nila, mga kapatid. Yan ang gusto ng mga tao, di ba? Yung mga marites na yan, anong latest? Naku, nalaman ko yan last week. Sister Inda, sabi ko, ano ba yung marites na yan? Pastor, yung pong marites, Mare, ano ang latest? Abay, meron ng marites ngayon. Amen ba, mga kapatid? Yun ang sinasabi ni Brother James. Nakakalimot sa kanilang mga mukha. Huwag nating kalimutan, mga kapatid, na tayo ay may mga kahinaan. And every time you hear God's word, every time you listen to the word of God, to the preaching, you are looking at the mirror. Tama yung sabi ni Pastor Saldi. Kasi, hindi ka naman tumitingin at bilhin sa mirror para lang, ay, ang ganda ko talaga. Ang ganda ko talaga dito sa mirror na to. Talaga. Promise. Hindi. Nakatingin ka sa mirror, Sister Sarah May, because you want to scrutinize something. Naku, parang may blackheads ako. Tirisin ko nga. May pimples ako. Titirisin ko nga. Ganun din, mga kapatid. When you look to the Word of God as your mirror, not just to admire your personality, but to scrutinize upang siyasatin mo yung sarili mo against the mirror. Yun ang mabuting alagad ni Jesus. Gagawa ka ng paraan para yung mga tagyawa at nana ng mukha mo matanggal. Yan din sa ating buhay. Kung may mga pigsa at mga masasama na hindi maganda, Sister Inda, tanggalin mo kasi nakatingin ka sa mirror ng Diyos. Hindi sapat na nakikinig ka lang. Amen ba? Hindi tayo natututo. At yun ang ginagawa ng mga taong healthy. Pero sa bagay, may mga tao kasing titingin sa mirror, ganda ko talaga. Tapos, lalagyan pa nila ng filter. Amen ba? Kaya pag nag-zoom, sabi ko nga yung iba na nasa Zoom, meron kasi sa Zoom kasi, Sister Inda, hindi ko alam kung ginagawa mo to. May pampaganda ng lips. Sample, lalagyan mo ng, lalagyan ko ng pula-pulang konting lips ko. Depende pa yan sa bracketing. May mapula-pula, may mapula, may sobrang pula, na para mukha ka ng Dracula. Kaya mga kapatid, minsan, tingnan mo rin, baka mamaya, yung mukha mo, sabi ko nga, nawala ng internet. Kaya yung lips mismo nung Dracula, nandun, pagtaas mo gano'n, nandun yung lips mo, nandito ka na. Kaya mga kapatid, nakakatakot din. Isabihin, tumingin ka sa salamin, hindi lang para i-admire ang sarili mo. Tumingin tayo sa salamin, sa pamantayan ng Diyos, upang ayusin din natin ang ating buhay. Gawin ang mga iniuutos ng Panginoon. Amen ba? Yun ang salamin natin. Yung preaching, Sister Ne, may mga tao kasi pag natapos ang preaching, tapos na, ay, ang ganda ng preaching. Diba? Okay, tapos ano na susunod? Anyari na. Tapos na ang preaching, tapos wala na. Ganun na lang. Preaching na lang ang maganda. Pero what about yung ating action? Maganda rin kaya? Amen ba? Nagagawa ba natin yung mga preaching na narinig natin? Pag hindi natin nagagawa yun, ang sabi ni Brother James, dinadaya mo lang ang sarili mo. Sinasayang ka lang ng oras. Amen ba? Hindi yung parang, alam mo yung Sister Uye, yung nag-exercise sa gym, nakita mo yung lalaki nag-exercise, may tuwalya pa siya, Meron isang towel dito. Meron isang towel. Sabi niya, meron isang towel, no? Sabi niya, lagyan niya sa ganito niya, May towel siya, no? Tapos ang ginagawa niya, Mami Josepa, nag-exercise siya. Mami Josepa, nag-exercise, gusto niya magpapayat. Nag-exercise siya, Sister Milen, sabi niya, kasi maganda magpapayat. Nakaupo siya, Mami Josepa, ha? Tumatakbo yung treadmill, nakaupo siya, tapos sa kanang bahagi, may kanin at may tapa. Natakbo nga yung paa niya, tapos kain naman siya ng kain. Sabi ko, paano ka papayat? Hindi ka papayat. Bakit? Hindi mo ginagawa ang dapat gawin ng magpapayat. Ang pagpapapayat, mga kapatid, hindi ka kumakain. Talagang magugutom ka. Hindi gusto mong pumayat, pero di mo magawa. Kasi kain ka ng kain. Hindi mo ginagawa. Ba't kaya ako, Pastor, buti ka papayat. Kapatid, kung alam mo lang, ang ginagawa kong fasting, minsan 20 hours.
16 hours na hindi ako kumakain. Pastor, hindi ko kaya. Therefore, hindi mo talaga magagawa. Dahil hindi mo ginagawa, yung naririnig mo. Hindi sapat na makabasa ka lang. Again, uulitin natin, Sister Jessica. Information is nothing without transformation. Kahit anong daming impormasyon mo, kahit anong daming mo narinig, tapos hindi naman nabago, wala kang ginagawa para magbago, baguhin mo ang sarili mo, tama ang sabi ni Brother James. Dinadaya mo lamang ang iyong sarili. Nag-exercise ka, nakaupo. Tumatakbo yung treadmill, yung paa mo, gumaganon-ganon din yung paa niya eh. Natakbo rin, Sister Bilin, gumaganon-ganon eh. May meron pang tuwalya, Sister Jessica, may ganun pa oh. May towel pa siya. Sabi niya oh, pinapawisan na ako. Tapos may tapa naman. Kain naman ng kain. Nanatakbo yung paa niya, ang isang kamay niya, nakain naman. Dinadaya mo lang ang sarili mo, hindi ka papayat. Dapat gawin mo, yun naririnig mo mga kapatid. Yun ang sinasabi ni Brother James. Yun ang pagsunod sa Diyos. Kaya sabi ng Panginoong Hesus, nung hinahanap ng mga tao yung, Panginoon, guro, nasa labas po ng bahay ng templo ang mga kapatid nyo at mga magulang nyo. Ito si Brother James. Nandoon yan. Sabi ng Panginoong Hesus, sino ang aking mga kapatid? Sino ang aking mga magulang? Ang aking mga kapatid, ang aking mga magulang, itong mga taong to na nakikinig, that's 50%, at gumagawa. Kaya hindi lang sapat na makarinig, kailangan gumagawa. Para mga kapatid, kasiyahan tayo ng Panginoon. Para matuwa sa atin ng Diyos, kailangan na nakikinig, maganda yan, pero huwag kayong manatili sa pakikinig lang. Kailangan ating isinasa pamuhay ang ating mga naririnig. Amen? Palakpakan natin ang Lord mga kapatid.